Haga, Hebrew. Pag sinabing Haga, kahit hanapin nyo yan, aminin. Pinabing Haga, nagsasalita. Meditation is speaking. Pwedeng louder, pwedeng pabulong. Yun po ang ibig sabihin ng Haga. You speak constantly. Palagi mong binabanggit. You're muttering, you're murmuring. Yun ibig sabihin ng, di ba yung nagmamurmur? Nakita niyo nagreklamong tao, di ba? Walang ginagawa, pwede magsalita. Pirang buhay ito. Talaga naman, no? Ang sungit naman ito. Yan lang po nagmamurmur. Ganon din salita ng Diyos. Banggitin mo, parang namumur ka. Ang buhay ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos. May God shall supply all my needs. Lahat ng kailangan bibigay. Hindi ako buntot, ulo ako. Ganyan po. Meditate the word day and night. Araw at gabi, magsalita ka na may panampalataya and you will become prosperous. Magkamali ba yan? Ulitin na naman natin. Kasi marami nakakalimot. Joshua chapter 1 verse 8. Aklat ni Josue 1:8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ng ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Malakpakan natin, malapayan. Hallelujah! Praise the Lord! Ang ating title ay Serve with Perseverance. Serve with Perseverance. Maglingkod ka na mayroong kasipagan o pagpupumilit with perseverance. Ayan o, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig. Pag sinabi aklat ng kautusan, tinutukoy yan itong Word of God, itong Bible, the whole Bible. The whole Bible is the book of the law. Ito ang aklat ng kautusan. Huwag daw mahiwalay sa iyong bibig. Tingnan mo yung, doon pa lang makukuha na natin yung meaning, di ba? Sabi, this book of the law shall not depart out of your mouth. Ang salitang kautusan daw, huwag mahiwalay sa iyong bibig. So meditation is speaking. Doon pa lang makukuha mo na eh. Di ba? Lalo na kung basahin mo sa Hebrew, sa original tongue of the Old Testament. Hebrew yan. Haga. Pag sinabi meditation, Haga. Nagsasalita. Sumisigaw o kaya nagbumubulong. Yan po yan. Huwag daw may wala sa iyong bibig. Kung ang meditation sa isip lamang, bakit bibig ang sinabi? Dapat sinabi dyan, aklat ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong isip. Hindi sabi. Huwag daw mahiwalay sa iyong bibig kasi ang meditation sa Biblia ay iba ang meaning sa dictionary natin sa mundo. Iba. Meditation is speaking loudly or slowly or basta lang sasalita. Yan pang meditation. Huwag malis yung bibig, kundi yung pagbulay-bulayan araw at gabi. Araw at gabi! Perseverance, hindi pwede walang pagtsatsaga. Binamahal. Upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Alam niyo naman, pag binibigas mo salita ng Diyos, we are transforming ourselves with the image of God. Ganun siya ka-powerful. Kung binabanggit natin salita ng Diyos na may panampalataya, natatransform yung buhay natin. Nagiging powerful tayo. Kasi ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. It transforms our lives. So you keep on speaking. Salita tayo ng salita. Isa naman, chismis tayo ng chismis. Salita tayo ng salita ng Word of God. Grabe. You will become prosperous. Pagpapalain ka dahil magbubunga ang kanyang salita. Dami naman na pa yun. The word that proceeds from my mouth will not come back to me void. Hindi babalik sa akin na walang bunga. Kung anong binanggit mo na salita, yun ang gagawin ng Diyos sa'yo. Salita ng Diyos. Bulay-bulay araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Pag binabanggit natin salita ng Diyos, pati memory natin magiging matalas. Lahat yan, lahat ng benefits papupunta sa atin.
Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagaginhawahin ang iyong lakad. Sa English, and you will become prosperous. Magiging prosperous. Pinagpala ka daw, pinagpala tayo. At yung magkagayoy, magtatamo ka na mabuting kawakasan. You will have good success in the end. Sa dulo ng iyong pagtitiis, sa dulo ng ating sacrifices, mayroong good success na naghintay sa atin. Because the Word of God has its own power. May salita ang kaparihan. May kaparihan ang salita ng Diyos. Pinalangin natin binabanggit yan. Death and life are in the power of the tongue. Kamatayan at buhay nasa kaparihan ng dila. Pagpapala at sumpa nasa kaparihan ng dila. Tagumpay at kabiguan nasa kapangyarihan ng dila. Banggitin natin palagi, pinagpala ako. I am the righteousness of God in Christ. I have Jesus Christ, the hope of glory. Nasa akin ang Panginoon, pag-asa ng kapangyarihan at kalalatian. Yan ang lagi magitin. Hindi ako buntot, ako'y ulo, ako'y pinagpala. Speak it day and night. Basahin mo kung hindi mo memorize yung mga dami-daming words of God. Napakadami. Magkakaroon tayo ng mabuting kawakasan. Malapakan natin, malapakan ako. So, nangyari doon kay kay Prophet Elisha, saka kay King Joas. Sabi ni Elisha, sige, pana muli yung yung pana, natira. Ang daming pana na natira eh. Isa lang ang pinakawalan sa ere. Yung hari, 3 beses lang ipinana. Ano ibig sabihin nun? Hindi na naintindihan. Half-hearted siya. Kalahati ang kanyang pananampalataya. Di ba? Dapat buo ang ating pananampalataya. Siya half-hearted, kaunti lang yung pinakawalan. Dapat inubos na yun. Kaya nga nagalit yung prophet eh. Sige, 3 beses ka lang. 3 beses mo lang matatalo ang kaaway mo. Totoo nga, kung basahin mo lahat yan, hindi lubusan na talo ng Juda sa panguna ng hari na si King Joash, yung kaaway nilang Syria. 3 beses sila natalo. Hindi nalipo lahat. Kasi nga, half-hearted siya. Kalahati ang kanyang panampalataya. Dapat inubos na. Dapat inubos mo paglakas mo. Buong pananampalataya. Manampalataya na lang tayo. Lubusin na natin. At hindi tayo mabibigo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. So, yung pana na yon na pinakawala ni King Joash through the instruction of Prophet Elisha, the prophet identified it as a picture of the Lord's deliverance over Syria. Yun daw ay simbolo ng pagliligtas ng Diyos sa kalaban na Syria. So sa atin naman buhay, minamahal, sa pananalangin, in prayer, in devotion, in service, we need to move with boldness. Sa pananalangin, sa devotion natin, sa paglilingkod, kailangan natin gumalaw ng mayroong boldness. Kailangan natin pakawalan ang ating panalangin, panampalataya na epektibo. Tuloy-tuloy. Habang tayo lumalapit sa ating mahal na Panginoon, in the name of Lord Jesus Christ, lahat ng ating kailangan, minamahal, isusupply ng ating mahal na Panginoon. Yun nga lang, don't half-heartedly praise and worship and pray. Hindi kalahati lamang ang ating puso sa pagpupuri. Buo. Habang binabanggit natin mga papuri at salita ng Diyos, natatransform tayo. Hindi tayo perfect, minamahal. Pero habang binabanggit mo yung pagpupuri, panalangin at salita ng Diyos, nagiging buo ka. Purihin ang ating malapelo. Yan po yung effect ng Word of God at saka prayer and worship. Alam naman natin na we are not perfect, di ba? Minsan marami tayong alinlangan. Pero once na lagi kang nagpupuri, tuloy-tuloy,
nabanggit mo sa salita ng Diyos, yung alinlangan, nawawala, nagiging buo tayo sa harapan ng ating malapeno. Minsan takot tayo lumapit sa Diyos Kasi malapeno, hindi ako buo. Ganito ang puso ko, ganito. Marami akong inaalala. Minsan hesitant tayo lumapit. Huwag ka mag-hesitant. Because your redemption is complete. Kompleto ang patutubos sa atin. Yung kasi yung gawa ng kaaway sa atin. Inibigyan tayo ng pag-alinlangan. Tuloy-tuloy lang tayo. Huwag tayo mag-alinlangan. At sigurado, bibigyan tayo ng tagumpay ng ating malapeno. So balik na tayo doon dito sa Apokalipsis 4:7. Yung nga nakita ni Juan, una yung hayop katulad ng leon, yung nilalang katulad ng leon, ang isa naman katulad ng baka. The second beast is like a cup, baka. So, ano ang ibig sabihin niyan sa atin? Baka symbolizes, the ox symbolizes humility. Yung baka kasi, domesticated animal yan ginagamit ng mga tao yan. Magsasaka, kung saan-saan ginagamit. So, napapakinabangan. So, ganun din tayo. We are servant of our Lord Jesus Christ. Malapakan natin malapin. Servant tayo. Hindi tayo pwede maging servant pag wala tayong humility. So, another pinapakita sa paglilingkod is humility. Authority, then second, humility. Kailangan marunong tayo sumunod sa kalooban ng ating malapainan. Ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, kailangan humility. Minsan, masakit yung pinapasunod sa atin. Hindi gusto ng ating laman. Pero masusunod natin yan because we have humility. Purihin ang ating malapainan. Ang ikatlo, and the third beast had a face as a man. Ang ikatlong nilalang may katulad na mukha ng isang tao. Di ba? Hindi lamang tayo may authority, kailangan natin maglingkod with humility. At kailangan natin maalala na we are just human. Tao lang tayo. Kailangan natin, huwag natin kalimutan yan. Amen? Tao lang tayo. Kailangan ma-recognize natin na kailangan natin din ng refreshment and recreation. Refreshment. Kailangan natin mag-refresh sa ating mga sarili. Kaya nga yung mga nagbabakasyon, maganda yan. Kailangan i-refresh mo rin sarili mo. Di ba? Ano mahal? Dapat natin maisip na hindi lahat ay kaya natin gawin. Magagawa na namin lahat yan through the grace of our Lord Jesus Christ. Amen? We must realize na lahat ng bagay hindi natin kayang gawin. Magagawa namin natin yan sa biyaya ng ating malapailan. Yun po yan, mahal. So, hindi tayo ang sagot sa mga problema ng mga tao. Kahit sa mundo na ito, hindi tayo sagot. Sa Pilipinas lang, ang daming problema, mahal. Kailangan natin malaman na hindi tayong sagot sa lahat. Although, ang mga prayer natin, malaking bagay yan. Malaking effect talaga sa bansa, sa buong mundo. Pero dapat ma-realize natin na hindi tayo lahat ang sagot sa mga problema sa mundo. At problema ng mga tao. Hindi tayo lahat ang sagot. Rather, we are simply to point people to Jesus Christ. Kaya, malaman natin na hindi tayo lahat ang sagot para malaman natin na ituro natin ang lahat ng kasagutan nandoon lamang sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga tayo nag-aaral sa salita ng Diyos para malaman natin, hindi masasagot lahat ng tao. Hindi lahat mga leader sa mundo, leader sa church, hindi lahat masasagot ang problema ng tao. We have to point everything to Jesus Christ. Pinintulot ng Diyos yan para walang magmalaki na ang Diyos lang, ang lahat, ang kaya gumawa ng bagay sa buhay ng isang tao. Amen? We must all point to the name of our Lord Jesus Christ. Ituro natin palagi sa ating malapit. Malaking nagagawa ng panalangin ng tao matuwid.
Pero hindi lahat sagot sa problema ng tao ang isang spiritual leader. Hindi lahat. Kaya ang tinuturo natin dito, tinuturo ng mga Pinoon, tinuturo ng mga pastor, manampalataya ka sa ating mga Pinoon. Yung nakita yung halimbawa, sundan natin. Amen? Kaya nga, we remember and cherish the blessed preachings. Nakikita natin yung kanilang paglilingkod. Tularan natin. Kasi, tinuturo sa atin palagi na lahat ng bagay kaya sagutin ng Diyos. Ang tao, limitado lang yan. Pero sa mga Pinoon, walang limitasyon. Purihin lang ating mga Pinoon. Amen? So yan po yung minamahal. Yung ikalawang nilalang, katulad ng guyang baka, ikatlong nilalang ay mukhang katulad ng isang tao. So ang tao kailangan din ma-refresh. Kahit ang ating mga Pilipino, nung sila ipagod na, halos wala ng pahinga. Di ba? Minsan pumunta sila sa lugar na tahimik. Nagpahinga muna sila kasama mga alagad. That is man. Hindi po tayo machine. Yung machine nga, naluluma eh. Humihina. Tao lang tayo. Huwag natin akuin lahat ang responsibilidad. Turuan natin ang mga tao doon sa makapangyarihan sa lahat. Ituro natin, Jesus Christ, the Almighty God. Wala sang katapusan. Walang limitasyon ang kanyang pangyarihan. Yan po tinutukoy na tao lang. We have to realize na tao ay tao lang yan. May katapusan ang tao. Ang walang katapusan, yung tinuturo natin mga pastor, na maglingkod ka ng totoo, walang katapusan. Ang supply ng Diyos sa iyo, ang pagpapala ng Diyos sa iyo, walang supply, walang katapusan. Yan po ang tinutukoy dyan. At ang ika-4 na nilalang ay katulad ng agilang lumilipad. So, tinutukoy dyan, pag sinabi agila, yung mabilis lumipad. Agila. Yan po. Agila, pag mayroon bagyo, anong ginagawa ng agila? Sinasamantala niya yung hangin na malakas para sa lumutang ng siya lumipad ang mas mataas. Ganun ang agila. Ganun ang ugali ng agila. Ibang ibon, pag may bagyo, parang basang ibon, basang sisew. Tago sila. Kasi tatangayin sila ng malakas na hangin. Ang agila hindi. Pag may bagyo, lalo sa linilipad kasi sinasamantala niya yung hangin, malaking tulong sa kanya yan para makalipad siya ng mataas. Puri natin malapay noon. Amen? Malakipad siya ng relax na relax. Bakit? Yung hangin mismo ang nagpapataas sa kanya. Sa ganun din tayo. Yung mga storm of life, mga trials of life, gamitin mo instrumento yan para lalo kang lumago sa paglilingkod natin sa ating malapay. No? Kaya pinapakita yan. Igal. Gayahin natin agila sa paglilingkod. Hindi binabagsak ng mga pagsubok, kundi lalong tumataas. Ang agila, habang lumalakas yung bagyo, lalong tumataas. Bakit? Ginagamit niya yung halakas para yung kayang pakpak, lalong tumaas ang paglipad. So, ganoon din tayo. Sa paglilingkod natin. Yung mga negatives dito sa buhay, gamitin natin para maging positibo. Purihin ang ating malapay noon. Amen? Kaya nga, minamahal, lagi tayo nakatutok sa ating malapay noon. I can do all things through Christ. Certain. Philippians chapter 4, verse 13. Pakibasa. Dito po sa mga Pilipos 4:13. Lahat ng mga bagay aking nagagawa doon sa nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Wala na tayo, tao lang tayo eh. Di ba? Pero pag nasa atin naman ang Panginoon, magagawa natin lahat ng bagay. Purihin ang ating mga Panginoon. Amen? So lagi natin sinasabi, nasa atin natin mga Panginoon. And that is true. Yan po ang katotohanan. Whether you feel it or not. Pag born again Christian ka, nasa atin, nasa iyo talaga ang ating malapay noon. Iba sa atin, naghanap ng pakiramdam. Hindi. Wala sa pakiramdam. Whether you feel better or not, Jesus Christ is in us. Nasa iyo ang ating malapay. Mabuhay tayo sa pananampalataya. Tama ulit.
Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Sa akin. Ang malapit. Yung ginagawa natin, lahat yon biyaya lamang. Yung lakas galing sa Diyos. Hininga galing sa ating malapit. Yun pong lumalabas sa banal na kasulatan. Kaya mahal, wala tayong lugi. Wala tayong kabiguan. Wala. Pag Kristiyano na tayo, wala kang kabiguan. Lahat ng gusto mo, kaya ibigay ng ating malapit na sa'yo. Lahat ng gusto natin. Malinaw yan sa Banalsulatan. Dahil kayang dugo na nabuhos ay sapat na sapat, more than enough, na tumubos sa ating mga buhay. Tumubos sa kahirapan, sa karamdaman, sa kamatayan. We are restored to life. Binalik tayo sa buhay. Buhay na maligaya, masaya, pinagpala na buhay. Pero, hindi naman lahat na naligtas tayo ay napunta sa atin lahat. Hindi. Kailangan natin matutuhan muna lahat ng bagay. Ngayon na matagal na tayo, alam na natin. Tuloy mo na at isang hakbang na lang, nandyan na ang lahat ng pangako ng Diyos sa buhay natin. Ganun po sa Banalsulatan. Nung naligtas tayo, hindi naman agad tayo pinagpala lahat. Dinala tayo sa langit, pinagpala tayo lahat. Hindi. Hindi automatic. Dumaan tayo sa mga proseso sa buhay para marami tayong matutuhan. Ngayon na matagal na tayo. Ngayon naman nung kaya sabi nga natin mga pastor, pinagpala pa nga kayo kisa sa amin eh. Kami, ang dami namin dinaan ng mga trials. Ang daming tinuro sa amin na dinaanan na kahirapan bago pinagpala. Sabi mga pastor, kayo pinagpala kayo. Ilang taon na kinaglingkod, natutuhan nyo agad. So nandyan na, ready na ang mga pagpapala para sa inyo. Kaya, serve with perseverance, meditate the word day and night. Hindi po mabibigo ang mga salita ng Diyos. Hindi tayo bibiguin. Hindi tayo bibiguin ng mga salita ng Diyos. Lahat ng mga kahilingan natin, ibibigay ng ating malapainan. At kasama tayo sa pagdagit ng mga banal. Yan ang pinakamalaking pagpapala. Amen? Kaya iniisip ka ng iba, bakit laging mayroong pagbabalik ng malapainan? Bakit mayroong end times palagi sa pangangaral? Sa Biblia, panahon ni Pablo, lahat ng mga apostol, mga prophets, laging binabanggit yung the second coming of our Lord Jesus Christ. Bakit? Yun kasi ang pinaka-ultimate na pagpapala. Pinagpala ka sa material, ready ka pa pagbalik ng malapainan. Kaya lagi binabanggit. Habang tayo nagtatamasa ng pagpapala nito, we are still preparing for the coming of the Lord Jesus Christ. Huwag tayo makalimutan. Kaya binabanggit yung second coming, pagbabalik, yung end times, binabanggit kasi para hindi natin makalimutan, yung mas mahalaga pa doon sa tinatamasa natin ngayon. Amen? Kasi ang gusto ng mga Pinoy, lahat mapunta sa atin eh. Pinagpala ka na sa physical, material, nag-prosper tayo, then spiritual. Gusto niya mapunta sa atin lahat. Kaya lahat binabanggit, pagpapala, physical, prosperity, material, pati spiritual, pati pagbabalik wala Pinoy, dapat kasama din tayo sa pagbalik. Pinagpala tayo lahat, pero material, pero naiwan tayo, di ba? Malaking kulang yon. Kaya binabanggit sa Biblia, kasi ang gusto ng Diyos, tatlo mapunta sa atin. Palapakan natin, malapay noon. Hallelujah. Habang tayo mahawit, pwede natin malapay noon. Hallelujah. Habang tinatawagan natin ating mga wet. Ako lang babasa dito sa huling talata, Job chapter 17, verse 9. Ano pong sabi dito? The book of Job chapter 17, verse 9. Ako lang mabasa bang kung pa rito yung mga singers natin. Ang sabi dito, the righteous also shall hold on his way. The righteous shall keep moving forward. Ang mga matuwid daw, katulad ninyo, katulad natin. Keep moving forward. Laging nang move forward. The righteous also shall go on his way, and he that clean hands shall be stronger and stronger. Ay siya may malinis na kamay, palakas ng palakas. Sino may malinis na kamay? Tayo! Dahil pag nasa gawain tayo, nililinis ng dugo na malapit ang ating kasalanan.
Tayo naniniwala sa gospel at sinishare natin ang gospel. Ang tawag ng Diyos sa atin, malinis ang ating kamay. Yung mga malinis ang kamay ay palakas ng palakas. Ang mga matuwid ay patuloy, ay hindi tumitigil. Tuloy lang tuloy. The righteous keep moving forward. Habang tayo mawin, ikaw,